Magandang hapon po. Happy Mother's Day. Magandang hapon at maligayang pagdating sa Tagalog service ng Grace Fellowship Church, Alabang. Ang GFC ay isang simbahang may malayang pamumuno, binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo na may tipanang pamumuhay sa isa't isa sa aming pagsamba sa Diyos, paglago kay Kristo, at pagpapahayag ng kanyang pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran ay pinangangalagaan ayon sa wastong paghawak ng Biblia at tradisyon ng pananampalatayang ibinigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mababasa po ang aming Statement of Faith sa aming website, gfc.com.ph. Kung kayo po ay ibisita at may mga katanungan, mangyari lang po lumapit sa aming reception table katabi ng entrance. Pagkatapos ng pananambahan, ikalulugod po namin sagutin ang inyong mga katanungan. Ngayong hapon, si Brother Carlo, or Kuya Carlo, parang hindi na brother lang. Si Kuya Carlo po ang magpipreach. Malapit na po tayo matapos sa Ecclesiastes, no? At tinutuloy po yung huling kabanata from, I believe, si Doc Rico. Tama ba? Tungkol po ulit ito sa providence ng Panginoon. Kaya po, ang worship songs po natin will help us to meditate sa mga tema at mensahe ng aaralin natin ngayong hapon. Starting with our first song, Creation Sings the Father's Song. Creation, nature, no? Kalikasan. Nakikita po sa nature ang majesty and yung glory ni God, no? Na siya po ang nagko-control ng lahat. Nakikita po sa nature yung power ng Panginoon. Pangalawa, mapanatag ka aking kaluluwa. Kung alam niyo po yung isang kanta na It Is Well With My Soul, katulad po ito nun na kina-counsel ang ating soul, ang ating kaluluwa, comforting us with the providence of God. And then yung pangatlo po nating kakantahin, The King of Love, My Shepherd Is. Para po talaga siyang Psalm 23, The Lord is my shepherd, kung saan kakantahin po natin na sa lahat ng araw natin, hindi nagfe-fail ang kanyang pagmamahal and ang kanyang goodness. Okay, so let's meditate sa mga tema na ito. Let's rise and sing. Creation sings the Father's song. Let's sing. Creation sings the Father's song. Creation sings the Father's song. He calls the sun to wake the dawn and run the course of day till evening falls in crimson rain. His fingerprints in flakes of snow, His breath upon the spinning loam. He charts the eagle's flight from as the newborn babies cry. Hallelujah, let all creation stand and sing. Hallelujah, fill the earth with songs of worship, tell the wonders of creation's King. Creation gazed upon His face, the ageless one in time's embrace, unveiled the Father's plan of reconciling God and man. A second Adam walked the earth, whose blameless life would break the curse, whose death would set us free to live with Him eternally.
creation longs for his return. When Christ shall reign upon the earth, the bitter wars that rage are birth pains of a coming age. When he renews the land and sky, all heaven will sing and earth reply with one resplendent theme, the glory of our God. Hallelujah. Let's sing. Mapanatag ka, aking kaluluwa, Panginoon, nasa iyong piling siya. Ipaubaya mo ang iyong pasali.
tayo para sa scripture reading. Mga awit kabanata mga awit kabanata 139, talata 7 hanggang 16. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa iyo bang espiritu ako ba'y makakaiwas? Kung langit ang puntahan ko, tiyak na naroon ka. Sa daigdig ng mga patay, humimlay man ako'y ikaw din ay kasama. Kung ako ay makalipad, umiwas pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duloy kanluran. Tiyak ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako'y tulungan. Kung ang aking pagtaguan ay ang dilim na pusikit, padiliming parang gabi ang liwanag sa paligid. Maging itong kadiliman sa iyo ay hindi dilim, at sa iyo yaong gabi parang araw na maningning. Madilim at maliwanag sa iyo ay pareho rin. Anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita o Diyos. Marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakakintal. Ang buto ko sa katawan noon iyo'y ay gugisin. Sa loob ng bahay bata doon iyo'y mapapansin. Lumaki ako roon, sa iyo'y di nalilihim. Ako'y iyong nakita na hindi pa man isinilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan. Matagal nang balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Mga awit kabanata 139, talata 7 hanggang 16. Maaari na po tayong maupo para sa panalangin. Tayo po'y manalangin. Aming Ama sa langit, tunay ngang ikaw ang tapat at karapat-dapat sa lahat ng papuri. Tunay na isang pagpapala para sa aming mga mananampalataya na sama-samang umawit at ngayon ay makinig sa iyong salita. Kapasalamat kami, O Diyos, kung papaano ninyo kami itinaguyod noong nakaraang linggo, sa mga nakaraang araw. Tunay na ikaw ang may hawak ng lahat-lahat ng sa aming buhay, Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sa aming mga nagawa laban sa inyo at maging sa isa't isa. Alam po namin na kami lamang ay makakalapit sa inyo sa pamamagitan ni Kristo sa krus. Dahil kay Kristo kami ay may kapatawaran at kami ay tinuturing na matiwid sa inyong harapan. O Diyos, itinataas namin ang aming bayan at ang aming pamahalaang inyong itinalaga. Bigyan niyo po sila ng karunungan, ang mga pinuno ng aming bayan, na sila ay mumuno ng may husay at katapatan ayon sa inyong disenyo, Panginoon, at kalooban. Tulungan niyo po kami na sa aming kalagayan bilang isang bansa sa ngayon, umaasa lamang po kami sa iyong awa at biyaya. Panginoon, pinapadalangin po namin ng Grace Fellowship Church, gayon din ang iba pang mga tapat na iglesia sa buong mundo na nagtitipon ngayong araw ng Panginoon. Pinapadalangin namin ang aming mga elders na may bigyan niyo sila ng lakas, karunungan, kagalakan sa kanilang paglilingkod sa inyo at pagsisilbi sa iglesia. Naway maging pagpapala din kami sa kanila at maging sa isa't isa sa kapatiran. Pinanalangin namin ang aming mga kapatid sa simbahan, Panginoon, na may karamdaman, nagdurusa, at kinakapos, at may matinding pangangailangan. Panginoon, tulungan niyo po sila sa kanilang pinagdaraanan, at nawa ay makita nila ang inyong kamay ng biyaya at kaligtasan at kapayapaan. Panginoon, tinasasalamatan namin ang mga nanay dito sa aming piling, sa aming iglesia. Nawa ay pagpalain niyo po sila, bigyan niyo sila ng karunungan, kalakasan, at kagalakan sa araw-araw.
lalo na ngayong araw habang sila'y aming pinapangaralan at pinasasalamatan. Diyos Espiritu Santo, buksan niyo po ang aming mga mata at isipan at gawin mo pong malambot ang aming puso at kalooban. Lord, sanctify us with your word. Liwanagan, gawin niyo pong malinaw sa aming mga puso at tanggalin niyo po ang mga takip sa aming mga mata. Baguhin niyo po kami, Panginoon. Ito po ang aming samo at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maaari ko po ba kayong anyahan na tumayo, yung mga pwede pong tumayo, yung mga kaya pong tumayo, sa ating pagbabasa mula sa Mga Ngaral, chapter 11, verses 1 to 10. Maghagis ka ng tinapay sa gitna ng karagatan at may mapapakinabangan ka pagdating ng araw. Hatiin sa 7, sa 8 ang kalakal mo pagkat di mo masisiguro kung ano ang kasamaang mangyayari sa mundo. Kapag ang ulap ay maitim na di makaya ang hangin, nagiging ulan itong bumubuho sa daigdig. Kung saan nakahapay ang punong kahoy ay doon ito mabubuwal. Ang naghihintay sa pagtigil ng hangin ay di kailanman makakapaghasik ng kanyang binhi. At ang nag-aalala sa patak ng ulan ay hindi makapag-aani. Kung hindi mo maaaring malaman kung paanong ang hininga ay pumapasok sa katawan ng isang sanggol na nasa sinapupunan ng kanyang ina, lalong hindi maaabot ng isip mo kung paano ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Sa umaga, inihasik mo ang iyong binhi. Hindi ka tumigil sa paggawa hanggang gabi sapagkat di mo tiyak kung alin ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. O kaya umaasa kang lahat ay iyong papakinabangan. Masarap ang liwanag, ang nasa liwanag at kay gandang pagbasdan ang araw. Kung ang tao'y nabubuhay ng matagal, dapat niyang ikagalak iyon. Ngunit aalalahanin niyang ang darating na panahon ay kadiliman, na ng kadiliman ay mas mahaba. Lahat ng mangyayari ay walang kabuluhan. Magalak ka, binata, sa panahon ng iyong kabataan. Gawin mo ang gusto mo at lahat ng kaakit-akit sa paningin mo. Ngunit tandaan mong ang lahat ng ito'y ipagsusulit sa Diyos. Iwaksi mo ang alalahanin at mga kabalisahan. Ang kabataan at kasibulan ay pawang walang kabuluhan. Salamat po, maaari na po kayong umupo. Kung mahirap pong basahin, mas mahirap pong i-explain in a short while. Pero bago po tayo dumako sa ating teksto, sa ating passage po, nais ko muna pong huminto at ng sandali upang parangalan at batiin ang lahat ng mga mommies po dito, lahat ng mga nanay, lola, at maging yung mga spiritual na mga nanay. Happy Mother's Day sa inyong lahat. Maraming salamat. Pwede malakpak. Maraming salamat sa pagpapakita niyo sa amin, mga nanay, ng pag-ibig ng Diyos, sa pagbabahagi niyo sa amin ng Ebanghelyo, at sa pagsisikap ninyong maipakita ang tapat at mapag-arugang katangian ng Diyos sa pamamagitan ng inyong mga buhay. Nais naming malaman ninyo na nakikita namin at pinahahalagahan ang inyong pagpapagal at pinupuri namin ng Diyos para sa inyong mga buhay. Para sa mga anak, paalala po, Mother's Day ngayon, siguraduhin nyo kayong sasagot ng merienda ng inyong mga nanay, o kung hindi pa po kayo sumisweldo, sige po, sa tatay na muna. Pero wag po ang nanay ngayong araw na ito. Ang sermon natin ngayong araw ay pinamagatang karunungan para sa ngayon at sa dulo ng panahon. Karunungan para sa ngayon at sa dulo ng panahon. Ito'y isang panawagan na magtiwala sa Diyos sa pamamagitan ng pamumuhay ng may karunungan sa panahon ng katiyakan at kawalang katiyakan sa mga yugto ng pag-asa at kahirapan. Isa po itong passage na kinatutuwa, ideal passage po ito. Kinatutuwa ito ng mga investors at financial advisors. Isang kabanata po ito na ginagamit din ng mga prosperity teachers. Madalas po, of course, sa maling konteksto, minamagic po nila madalas itong passage na to.
Ang passage po natin ngayon ay nagdudulot din ng lubos na puyat at mga gabing walang tulog para sa mga katulad kong nagtuturo at nagsisikap ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng maghagis ka ng tinapay sa gitna ng karagatan. Binasa po natin kanina. Gaya po ng ating napansin na, hindi madaling pag-aralan ang aklat ng Ecclesiastes na mangangaral. Kung tama po ang bilang ko, ito ang ating ika-13 o ika-14 na linggo sa aklat na ito. Pero purihin ng Diyos at matatapos na po tayo. At sigurado kung handa na rin po kayo magpaalam kay Solomon. Ready na po tayo doon for our next series. Madalas po kasi yung Ecclesiastes, yung mga ngaral, tinitignan bilang isang negatibo, pessimistic, at tila walang pag-asang salaysay tungkol sa buhay. Madalas po, ganun po yung tingin. Sa katunayan nga po, itinuturing ng isang early church father, sinaunang ama ng iglesia na si Jerome, kung familiar po kayo, kung mahilig po kayo sa church history, na ang aklat daw ng Ecclesiastes ay isang panawagan, according po kay Jerome, upang talikuran ang sanlibutan. Ang meaning mga makamundong hangarin at mga material na kalayawan. Para sa kanya, para kay Jerome, ito ay isang paghihikayat na mabuhay ng hindi lang tayak, kundi maging asetiko o monastiko, mongha, parang ganun po, bilang pagtalikod sa mundo. Yun po yung sabi ni Jerome. Ngunit hindi po lahat ay sumasang-ayon sa pananaw ni Jerome. Sa katunayan nga po, para sa mga reformers, pangunahin na po si Martin Luther, ang Ecclesiastes ay isang aklat na nagtuturo kung paano tayo dapat mamuhay at magalak. Baliktad po mamuhay at magalak sa simpleng aspeto ng buhay, pagkain, inumin, pag-aasawa, pagtatrabaho, at makita ang mga ito bilang mga kaloob mula sa Diyos. Gift. Kaya habang tinitignan ni Jerome yung Ecclesiastes bilang isang aklat tungkol sa paglayo sa sanlibutan, di ba po yun yung konsepto niya, nakikita naman natin si Luther at yung mga reformers nga po, na iba po yung tingin nila. Ang Ecclesiastes po ay isang gabay kung paano tayo dapat mamuhay sa mundong ito patungkol sa trabaho, tagumpay, gantimpala, tungkol sa pagiging bata, pagtanda, at yung pagtingin sa lahat ng pasakit, kabiguan, at kaligayahan ng buhay ng may pasasalamat at kagalakan. Okay ba po? Sa ating talata ngayon, nagsusulat si Solomon patungkol sa mga pangyayari sa ating buhay na hindi naman natin kayang kontrolin. Mga bagay at pangyayari na hindi natin lubos na mauunawaan. Itinuturo niya kung paano tayo maaring mamuhay ng may kagalakan at pag-asa habang naghahanda sa mga malulungkot na realidad, kasabay ang isang mahalagang tanong na ating sasagutin ngayon. Ito po yung tanong. Paano natin lubos na mai-enjoy ang ating buhay, gayong harapin din naman natin ang kamatayan sa huli? Ulitin ko po. Paano natin lubos na mai-enjoy ang buhay, gayong harapin din naman natin ang kamatayan sa huli? Meron po tayong 3 punto bilang gabay, at ito po ang ating balangkas o outline. 3 po. Una, paghahanda sa hinaharap. 2, pagtatamasa ng mga gantimpala. 3, pagtupad sa pananagutan, minding our responsibility. Tumunguna po tayo sa first division. May mga parte lang po medyo ibilisan ko kasi mahaba po pag Tagalog. Alam niyo naman po yun. So, una, paghahanda sa hinaharap. Verse 1, maghagis ka ng tinapay sa gitna ng karagatan at may mapapakinabangan ka pagdating ng araw. Maghagis ka ng tinapay sa gitna ng karagatan. Dito pa lang po, sa pambungad na talata na ito sa verse 1, sobrang excited na po talaga ako na malapit na po tayo matapos sa Ecclesiastes. 2 linggo na lang po. Saktong 2 linggo na lang po at sisimulan na po natin ang susunod na aklat na magiging series naman po natin. Ang maghagis ka ng tinapay sa gitna ng karagatan ay may iba't ibang interpretasyon actually po. Karaniwan ay may 3 hanggang 4 na magkakaibang pananaw ang mga scholars at mga commentaries kung babasahin niyo po.
Actually po, kung isipin natin, parang kakaiba, no? At hindi madaling maintindihan yung kasabihan na yan, ano po, maghagis ka ng tinapay sa gitna ng karagatan. Hindi natin siya maintindihan sa ngayon. Ngunit sa sinaunang panahon, ng panahon nila, ito po ay isang karaniwang pahayag na makikita din sa mga Arab and Egyptian proverbs. So sa kanila, naintindihan po nila ito, no? Actually. Yung klasikong pananaw ng mga Hudyo at mga Kristiyano ay ito ay tumutukoy sa pagbibigay ng limos o pagtulong sa mga mahihirap. Yan pong verse 1. Ano? Diyan po, ang tinapay dyan ay sumasagisag sa mga yaman. Sumasagisag sa yaman. Yung tubig o karagatan ay tumutukoy sa mga taong nangangailangan. At yung matatagpuan mo ito pagkalipas ng maraming araw, yan naman po ay tumutukoy sa pagpapala ng Diyos sa iyong katapatan. Yun po yung traditional classical view. Si Charles Spurgeon naman po, nangaral din siya from Ecclesiastes 11, pinanghawakan niya po dito ay ito daw ay patungkol sa pagiging mapagbigay. Sinabi ni Spurgeon, hindi ka nasama dito, sabi ni Spurgeon, pakinggan nyo na lang po, kung puno ang inyong bulsa, kung puno ang iyong bulsa, ibuhos mo ito para sa mga dukha at nangangailangan. Kung pinagkalooban ka ng Diyos ng marami sa mga bagay ng mundong ito, hanapin mo ang mga nangangailangan. Huwag po kayong mag-alala, ang mga ushers po natin sa dulo po ng ating service, hindi po sila pupwesto sa mga pinto, upang hingan kayong ibuhos ninyo ang inyong laman ng inyong mga bulsa. Hindi po natin gagawin yun. Sa ibang church po yan, hindi po yan dito. Itinuturo naman din po ni Spurgeon po, sa same sermon po niya, ang pagiging bukas palad daw po ay hindi lamang patungkol sa pananalapi. Sabi niya, maaari din itong tumukoy sa pagbibigay ng oras, paglilingkod, kaalaman, at mga talento. Isa pang pananaw patungkol sa maghagis ka ng tinapay sa gitna ng karagatan. Ito po ay isang metaporang pang-agrikultura kung saan ang isang magsasaka ay maghahagis ng binhi sa basang lupa at pagkatapos ay maghihintay siyang ito ay tumubo. Ito po ay pananaw na makikita niyo sa mga MacArthur commentary. Meron, I'm sure marami po sa atin na meron nun. No? Yun po yung interpretation nila doon. Ikatlong pananaw na masasabi ko pong ito po ang pinakatama ayon sa konteksto, dahil ito din po yung pinakaakma po dun sa temang pang-ekonomiya mula sa nakaraang kabanata, chapter 10 na pinag-aralan po natin. Ito po ay nagsasabing ang paghahagis ng tinapay sa gitna ng karagatan ay tumutukoy sa aktual na kalakalan noong panahon ni Solomon. Tandaan natin na ang kaharian ni Solomon ay may masiglang pandaigdigang kalakal, kung saan ang mga mangangalakal ay nagkakarga ng trigo, grain, o mga produkto, goods, na siyang tinutukoy. Ito yun po yung tinapay doon. Niloload po yun sa mga barko at kapalit nito ay bumabalit pagkalipas ng ilang buwan ng may tubo o kita. Yun po yung konteksto. Ang utos na ihagis o maghagis ay mas mabuting mauunawaan bilang ipadala or paalisin or to send out na mahigit na tamang sumusuporta sa larawan ng mga barkong ipinapadala para sa komersyo o kalakal. Sinasabi ni Solomon na nangangailangan ito ng matinding pag-aantay at pagtitiis, ngunit may mapapakinabangan ka naman daw pagdating ng araw. Verse 1. Mahalagang punto po. Ano man ang pananaw na panghahawakan ninyo, kung ito man ay patungkol sa kalakal o pagiging bukas palad sa pagbibigay, isa lang po ang punto. Ito po ang punto. Ito po ay panawagan para tayo ay maging matapang at maglakas loob na kumilos. Kumilos ngayon para sa gantimpalang hindi agad makikita habang nagtitiwala sa Diyos. Malinaw na hindi itinataguyod ni Solomon ang mga biglang yaman na pamamaraan. Yung get rich quick schemes, hindi po yon. Definitely po, alam natin yon. Sa buong kasulatan, hindi ninyo makikita ini-endorso ng Biblia ang mabilisang pagyaman. Sa katunayan ay kabaligtaran pa nga.
Kung nabubuhay lang si Solomon ngayon at makikita kanyang nakapila para bumili ng lotto ticket, o kaya laman ka ng casino, o kaya naglalaro ka ng scatter, sasabihin niya po sa iyo i-quote po niya ang kanyang sarili sa Kawi-kaan, Proverbs 13:11, sabi po doon, ang kayamanang tinamo sa daya ay madaling nawawala, ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Si Solomon din po ang sumulat nito. Sinasabi ni Solomon na ang pagkita at ang mga resulta ay nangangailangan ng panahon. Kailangan nating maging matyaga at gawin ang ating mga trabaho, mga tungkulin at hanap buhay na may pagtitiis. At ayon po sa verse 2 na ating pupuntahan, ng may lubos na karunungan. Hatiin sa 7, sa 8 ang kalakal mo pagkat di mo masisiguro kung ano ang kasamaang mangyayari sa mundo. Hatiin mo o ibigay ang iyong, hatiin mo sa 7 o 8, yung sabi po. O gaya ng sikat na sinabi ni Don Quixote, kung alam niyo po yun, mas alam niyo po siguro ito sa English, do not put all your eggs in one basket. Huwag daw po niyong ilagay ang lahat ng itlog sa isang basket, paghiwa-hiwalayin ninyo. Di ba po? Huwag lang isa, damihan ninyo. Di ba po? Para sa mga Pilipinong empleyado o mga estudyante rito, mag-set ka ng maraming alarm sa cellphone sa umaga. Mga 7 hanggang 8 snooze. Ginagawa ko po yun. Wag lang isa. Sabi ni Solomon, hatiin, diversify ang iyong pinagkukunang yaman. Sabi po ni Solomon. Alam po natin yung konsepto ng diversification, yung paghahati-hati, yung pagkalat ng resources. Alam po natin to bilang isang modernong konsepto sa pamumuhunan. Tama po? Ngunit sinabi na ito ni Solomon, isipin niyo po, sinabi na po ito ni Solomon 3,000 years ago. About 3,000 years ago, bago pa sa mga sikat na ekonomista ngayon. Sa madaling salita, sa modernong wika, ganito ang sinasabi ni Solomon, ikalat mo ang iyong mga resources sa iba't ibang gawain o pamumuhunan at huwag umasa sa iisang resulta. Bago nyo po maisip na ang ating sermon ay nagiging financial advice imbis na sermon, alalahanin po natin ang Ecclesiastes ay aklat na tumatalakay sa lahat ng aspeto ng buhay sa ilalim ng araw, kasama na ang trabaho, yaman at pananalapi. Karaniwan, ang patungkol sa pera ay sensitibong usapin sa loob ng simbahan, lalo na mula sa pulpito. Ngunit kung babasahin natin ang Biblia, makikita natin na maraming talata ang tumatalakay sa pera at mga yaman. Tanong po, bakit? Bakit po ganun? Dahil ang pera at ang ating salubin patungkol dito ay nagsisiwalat ng laman ng ating puso. Ang pera ay hindi pera yung problema. Alam po natin to. Ang pera ay isang kasangkapan, tool siya. Ito ay amoral, hindi siya likas na mabuti o masama. Ano po ang problema? Ang problema ay ang pag-ibig sa pera. 1 Timothy 6:10, unang Timoteo, ika-6 na kabanata, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan, dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Ito rin ang isinulat ni Solomon sa mga ngaral, Ecclesiastes 5 verse 10, sabi po niya roon, ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan at ang sakim sa kayamanan ay hindi masisihan sa konting pakinabang. Ngunit ito man ay walang kabuluhan. Sa ating talata ngayon, sa chapter 11 po, tinatawag tayo ni Solomon, kasama po ako, na maging marunong sa paghawak ng ating pera upang ating mabigyang parangal ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga yaman, ating mga resources. At malinaw po na punto ni Solomon ay mag-diversify. Ikalat mo ang iyong mga resources. Siguro pa iniisip nyo, bakit ba kailangan mag-diversify? Actually, sinagot din po niya yan sa verse 2. Dahil po sa ating kakulangan ng kaalaman sa hinaharap, pagkat di mo masisiguro kung ano ang kasamaang mangyayari sa mundo. Doon po sa verse 2 yan.
Kaya po, maging marunong dahil ang buhay ay hindi tiyak. Ngunit po, maaari po may mga nag-i-invest po sa inyo rito. Sinasabi niyo po, hindi mo alam yung investment ko. Hindi mo alam yung investment ko. Matatag siya, hindi siya lulubog. Hindi siya lulubog. Kung sino man nag-iisip ng ganito sa atin, kailangan lamang siyang ma-remind sa isang pangyayari sa kasaysayan. April 15, 1912. RMS Titanic. Titanic, familiar naman po, Isang marangya at itinuturing na unsinkable na obra maestra ng ship engineering na lumubog sa una nitong biyahe matapos bumangga sa isang iceberg sa North Atlantic. 2,200 po yung pasahero, 1,500 or roughly around 70% po yung namatay. Ang tama po ang aking math. Ang Titanic ay sinasabing unsinkable, hindi maaring lumubog. Problema po ay hindi sumang-ayon yung iceberg. Hindi po nakakuha yung iceberg ng memo na hindi siya dapat lumubog. Sinasabi po ng mga eksperto na hindi lamang po yung iceberg yung problema. Actually po, may mas malaking problema. Ang mas malaking issue po ay yung labis na kumpiyansa ng mga engineers sa disenyo ng barko. At ito ang dahilan kung bakit hindi sila sapat na naghanda sa panganib. May mahalaga po tayong prinsipyong matututunan mula dito at mula sa una natin 2 talata. At ito po yun. Ang karunungan ay hindi garantiya ng magagandang resulta. Ngunit ang mananampalataya ay kailangang maging masigasig sa pagpaplano. Uulitin ko po. Ang karunungan ay hindi garantiya ng magandang resulta, ngunit ang mananampalataya ay kailangang maging masigasig sa pagpaplano. Itinuturo sa atin sa Ecclesiastes na magplano ng may kasipagan. At ang mamuhay na walang pagpaplano, hindi po yun disenyo ng Diyos. Tayo ay tinatawag na maghanda, magplano, at maging masipag. Kawikaan, kabanata 6, talata 6 hanggang 8, tignan mo ang mga langgam, ikaw na taong ubod ng tamad, pamumuhay niya'y masdan mo at nang ikaw ay mamulat, kahit sila'y walang pinunong sa kanila'y naguutos, walang tagapamahala o tagamasid na sinusunod, ngunit nag-iimbak ng pagkain sa tag-araw, kailangay iniipon kung panahon. Ang pagpaplano ay nakakaluwalhati sa Diyos. Dahil dito, ang mananampalataya ay nagtatakda ng mga layunin at nagdadala ng tamang resulta sa tamang panahon. Kawikaan 21, chapter 21, verse 5, ang mabuting pagbabalak ang mabuting pagbabalak ay pinakikinabangan, ngunit ang dalos-dalos na paggaway walang kahihinatnan. Si Solomon din po ang nagsulat ng proverb na yan. At dun po sa ating susunod na mga talata, mula talata hanggang 6, ito po ay actually pagpapalawak po ito ng mga larawan at prinsipyong inilatag na doon sa unang 2 talata. Sa verse 3 po, kapag ang ulap ay maitim na at di makaya ang hangin, nagiging ulan itong bumubuhos sa daigdig. Kung saan nakahapay ang punong kahoy, kung saan daw po bumaksak yung punong kahoy, ay doon ito mabubuwal. Ang pagbabasa po ng talatang ito, nang walang maingat na pag-aaral, ay maaaring magtulak sa isang tao na sabihin na, hindi naman kailangan ipaliwanag yan, Solomon, parang napaka-obvious naman, di ba? Or kailangan pa bang i-memorize yan, Solomon? Parang kung saan naman talaga bumaksak, doon babaksak, di ba? Pero ngunit po, bago niya sabihin na parang meaningless, walang kabuluhan itong statement na to, hayaan niyo pong ipaliwanag ko kung bakit pinatnubayan ng Diyos na banal na Espiritu si Solomon upang isulat ang mga larawang ito. Sapagkat ang mga ito ay hindi lang puno siya ng kabuluhan. Ang paglalarawang ito tungkol sa mga ulap at ulan ay tumutukoy sa mga obserbasyon ni Solomon sa kalikasan. Kaya ang assumption o palagay ni Solomon dito ay
Pamilyar na ito sa ating lahat ng mga tao. Talaga pong sinasadya po ito ni Solomon na maging halata at madaling maunawaan. Ini-establish niyo po yung baseline dito. Sabi niya kapag ang ulap ay maitim, hindi na kaya ng hangin, nagiging ulan itong bumubuo sa daigdig. Nakikita mo na ang ulap ay bumibigat, dumidilim, alam mong darating ang ulan. Di ba po? Alam mo kung ano ang mangyayari, uulan, bagamat hindi mo alam exactly, yung exact moment, hindi mo alam kung sa huling segundo kung saan papatak, saan babaksak ang tubig, ulan. Ang ikalawang ilustrasyon na ay gumagamit naman ng larawan ng kagubatan. Mga puno, di ba po? Pero pareho din po yung punto doon sa ulap at ulan. Sabi po kung saan nakahapay ang punong kahoy ay doon ito mabubuwal. Alam natin na ang mga puno sa kagubatan, alam naman po natin ito, ay kusang bumabaksak. Di ba po? Maaring dahil ito sa natural na pagtanda o dahil sa malakas na hangin. Actually, sa English po ito, may wind throw, wind snap. Ini-research ko po ito. No? Pero gayon pa man po, ang punto po dito ay yung direksyon ng pagbaksak ng puno, kung sa timog ba o sa hilaga, kaliwa ba o kanan. Hindi po natin malalaman hanggat hindi siya actual na bumaksak. Yun po yung punto ni Solomon. Yun po yung sinasabi ni Solomon dito. Ang pangunahing punto dito ay may mga bagay na alam nating mangyayari, ulan, puno na bumabaksak, pero hindi natin kontrolado kung kailan at kung paano ito eksaktong magaganap. Obvious siya, pero wala tayong control. Yun po yung punto dito. Maari lamang tayo magmasid, ngunit hindi natin ganap na malalaman o lubos na mauunawaan. Wala tayong control. Isa pong trivia tungkol po sa verse na to, verse 3. Hindi ko po alam kung alam niyo ito, si R.C. Sproul, na marami sa atin ay paborito po si R.C. Sproul. Si R.C. Sproul ay actually na-convert, na born again po si R.C. Sproul dito sa verse na to. Verse 3. Ginamit po ng Diyos na ma-convert siya dito. Doon po, gamit ang talinhaga ng puno dito po sa verse 3. Nangyari po yun noong September 1957, habang si R.C. Sproul ay isa pa lamang estudyante sa kolehiyo. Ayon sa kwento ni Sproul, pauwi siya noon upang bumili ng sigarilyo, nang yayain siya ng kanyang upperclassmen, yung kapitan ng football team nila. Yun po ang nagli-lead ng Bible study. So sinama po siya sa Bible study at doon niya narinig itong talatang ito, Ecclesiastes 11 verse 3. Labis na naantig si Sproul sa imaheng ito. Doon po sa punong bumagsak, ginamit ito ng Diyos upang gisingin ang kanyang espiritu at ipakita sa kanya ang kanyang sarili na parang ang tingin niya, siya yung parang patay na puno, nabubulok, walang direksyon, at unti-unting nasisira dahil sa kanyang kasalanan. Galing po sa Bible study na yon, sa pag-uwi ni Sproul, nung gabing iyon mismo, lumuhod siya at nanalangin ng kapatawaran sa Diyos. Mga kaibigan, kung hindi nyo kilala si Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon, kayo ay magiging katulad ng punong iyon, ayon kay Sproul, nabubulok, unti-unting nasisira, at walang pag-asang patungo sa kapahamakan at impyerno dahil sa kasalanan. Dalangin ko, nagisingin kayo ng Diyos na banal na Espiritu at mamaya sa inyong pag-uwi, ay dalhin kayo sa panalangin upang humingi ng kapatawaran sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo at kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Ayon sa Roma chapter 10 verse 9, kung ipahahayag ng inyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling ibinuhay ng Diyos, maliligtas ka. Romans 10:9. Kay Sproul, naging malinaw ito. At madalas niya sinasabi nga actually, inuulit-ulit itong kwentong to, marahil siya lamang daw ang tanging tao na kilala niya sa kasaysayan ng church history po, na na-convert sa pamamagitan ng Ecclesiastes 11:3. Verse 4,
Ang naghihintay sa pagtigil ng hangin ay di kailanman makakapagasik ng kanyang binhi. At ang nag-aalala sa patak ng ulan ay hindi makapag-aani. Inilalarawan ni Solomon yung magsasaka na sobrang mapanuri sa hangin at ulap. Sa sobrang niyang panunuri ay hindi na siya makapagtanim. Imagine niyo po yung illustration na yun. Lagi na siya tingin-tingin sa ulap kung kailan siya magtatanim sa hangin. Hindi siya nagtatanim. No? At dahil dito, ang resulta, wala siyang aanihin. Basically, ganun po yung verse. Ano? Ito po ay isang taong lagi lamang nagmamasid, lagi lamang nag-oobserba, ngunit hindi kailanman kumikilos ayon sa kanyang nakikita. Sa katunayan po, ito ay katamaran at kawalang yung walang inaction po, ano? Nagkukubli po siya bilang productive procrastination. Di po, sinasabi ko natin, hindi, nag-iisip lang ako. Isip lang ako. O may tinatawag yung mga kabataan, doom scrolling. Walang katapusan. Lagi nag-iipon ng impormasyon. Lagi nagda-download ng mga content. No po? Bumibili lahat ng mga apps. No? Mga exercise plans, dami po yan, di ba? Mga digital courses. Ngunit kaunti o wala talagang nangyayaring aksyon. Ipon lang ng ipon. Ipon ng ipon. Walang aksyon. Sa mga kababaihan dito, nakasama natin ngayon, nais ko lamang pong linawin na hindi po natin itinutukoy ang mga oras-oras na online window shopping, walang katapusan na scrolling, o yung mga add-to-cart hoarding, at wag po natin isipin na verse 4 yung sagot dyan. Dapat pakawalan ko na. Dapat hindi ako gather. Pero po, dahil Mother's Day ngayon, mga nanay, sige po, proceed na po to check out. I-check out nyo na yan. Except po kayo today, hindi magrereklamo ang inyong mga asawa at anak. Be bold, proceed to check out. Verse 4 po, tumutukoy po ito sa mga bagay na dapat nating gawin, alam natin na dapat nating gawin, ngunit hindi natin ginagawa. Bakit? Kasi sa labis-labis na pag-iisip at palaging pagpapaliban, lagi natin dinidelay. May tawag po tayo dyan, alam po natin yan. Analysis, paralysis. Analysis, paralysis. Si Hamlet po, kung kilala niyo po si Hamlet, siya po yung pangunahing tauhan sa trahedyang, yun din po yung title, Hamlet, sa akda po ni William Shakespeare, na kilala po si Hamlet bilang isang intellectual, no? Mahusay mag-isip po. Pero po may problema po siya, no? Ang sobra po siyang invested sa pag-a-analyze, over-analysis. Parang tayo rin po. Pagka nagpa-park po yung mga kalalakihan dito, ako po kung ako lang po yun, baka ako lang. Saan ako magpa-park? Lalo problema ko pag ang daming choices, di ba po? Doon ba sa malapit sa elevator? Pag sa mall, doon malapit sa elevator. Malapit ba sa exit para makaalis ako agad? Para hindi ako masyadong pumila? O sa pinakamalayo para wala akong katabi? Analysis, paralysis. Si Hamlet, nabanggit ko, inilalarawan siya bilang matalino, malalim, mag-isip, ngunit meron siyang isang matinding kahinaan. Ang sobrang pag-iisip na nagdudulot sa... Wala problema sa pag-iisip, pero problema po niya, nagdudulot na po ito ng kawalang kilos. Inaction, napaparalyze siya. At sa huli, ito po ay nagdulot sa kanya ng kanyang kapahamakan. Kilala si Hamlet sa existential na tanong na to be or not to be. Alam niyo po yun yan, ano? Wala naman pong mali doon sa tanong na yun actually, no po. O sa pagsusuri sa sarili, tama po yun. Ngunit problema po kay Hamlet, nauwi po ito, gaya po sa nabanggit ko, sa walang kilos. At ultimately po sa kanyang kamatayan. Spoiler alert po dun sa mga gusto pang basahin, ano? Yung mga hindi po nagseryo sa mga high school readings. Namatay po si Hamlet actually. Actually, tayo rin po. Maraming, hindi lang po si Hamlet yun, tayo rin po. Maraming pagkakataon na tayo ay nahuhulog, tayo ay naiipit sa hindi pagkilos. Dahil sa sobrang pag-iisip, palaging naghihintay ng perpekto, pinaka-perpekto, pinaka-perpektong oras. Lagi po nating inaantay yun. Isinusulat natin lahat ng mga Bible verses, sinisave natin lahat ng mga quotes ng mga Reformation heroes natin, dina-download natin lahat ng pamamaraan ng pagbabahagi ng Ebanghelyo. Ngunit pagkatapos, nagpapaliban tayo.
mamaya na lang. No? Sa susunod na family reunion ko na lang babahagi ng ebanghelyo ang aking pamilya, aking mga magulang, aking mga kapatid. Next year na lang ako sasali sa Bible study. O next time na lang ako attend sa singles, May 23. 16, mali na naman ako. 16. May 16. Pabalikan natin mamaya. Ganun po. Di ba ganun po tayo? Dahil natin palagi, may oras pa naman. May oras pa naman. Parang alam natin ang mangyayari bukas. Parang sigurado tayong nandito pa tayo bukas. May oras pa naman. Verse 5. Kung hindi mo maaaring malaman kung paanong ang hininga ay pumapasok sa katawan ng isang sanggol na nasa sinapupunan ng kanyang ina, lalong hindi maaabot ng isip mo kung paano ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Tinutuloy po ni Solomon yung pagbibigay niya ng illustration sa parehong punto, ang ating kawalan ng kakayahang naganap na malaman at kontrolin ang mga natural na aspeto ng buhay. Yan po kanina ulap, ulan, pagbagsak ng puno, hangin. Ngayon naman po, tungkol naman po sa himala ng pagbubuo ng sanggol sa sinapupunan. Series po yan, in-expand po niya. Yung same idea po actually. Mula po sa binasa ng ating kapatid na si PJ kanina, mga awit, dun sa mga awit 139, meron po diyang 2 verses lang po nilagay, ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha, sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Ako iyong nakita na, hindi pa man isinilang, batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay, pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan. Matagal ng balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Tama po, maaari po na tayo mag-Google at manood sa YouTube patungkol sa kung paano nabubuo ang isang sanggol. Ang dami pong explanations. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin po natin ganap na mauunawaan mismo ang gawain ng Diyos na siyang gumagawa ng lahat ng bagay. Ang punto ni Solomon dito ay napakaraming bagay na lampas sa kontrol ng tao. Ang mundo ay puno ng mga bagay na hindi natin lubos na mauunawaan. Meron po dito mahalagang prinsipyo at ito po yun. Ang mga mananampalataya ay dapat maging handang kumilos, ginagawa kung ano ang tama at kalugod-lugod sa Diyos habang ipinagkakatiwala sa Kanya ang magiging resulta. Verse 6. Sa umaga, inihahasik mo ang iyong binhi. Hindi ka tumitigil sa paggawa hanggang gabi sapagkat di mo tiyak kung alin ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. O kaya yung umaasa kang lahat ay iyong papakinabangan. Yung pong linya dyan, yung phrase po dyan na hindi mo tiyak o kaya hindi mo alam, binanggit na po yan ng 4 na beses actually. Kung hindi niyo pa napapansin. Binanggit po yan sa talata, ikalawang talata, 2 beses po sa verse 5, tapos dito naman din po sa verse 6. Isipin niyo po, ang kawalan ng kaalamang ito sa eksaktong mangyayari ay hindi dapat magparalisa sa atin o magdala sa atin sa kawalan ng pag-asa at maging sa katamaran. Sa halip po, kabaligtaran ng sinasabi ni Solomon, hinihikayat niya tayong gumawa ng iba't ibang uri ng gawain, ng trabaho, kahit hindi naman natin alam kung magtatagumpay ang mga ito. Wala pa tayong control sa future. Pero gagawin po natin yung trabaho. Isa pong sidebar patungkol lang po, isang sidebar lang po patungkol sa pagkahumaling ng mga tao sa pag-alam sa hinaharap. Yung tayo po, yung tendency natin na gustong-gusto natin malaman yung future. Nagpapahula po ba kayo? Wag na po kayo magtaas ng kamay, okay lang po yan. May dahilan po kung bakit ang panghuhula, di ba? Panghuhula ay matagal ng industriya sa buong mundo at lalong-lalong sikat dito sa Pilipinas, Lumaki po tayong kilala natin si Madam Auring. Kilala niyo si Madam Auring? Mas marami yata nakakilala dito kay Madam Auring. Kilala niyo si Nostradamus. Hindi ko alam kung napag-tarot cards na kayo, palm reading, daily horoscope,
feng shui, marami pang iba. Di ba po? Actually, simple lang po ang dahilan kung bakit natin ginagawa ang mga ito. Bakit may natural tendency ang mga tao na gawin ito. Gusto ng mga tao na malaman ang hinaharap. Di ba po? Actually, hindi lang po malaman ang hinaharap. Gusto ng tao na kontrolin ang hinaharap. At alam po ito ng kaaway, alam po ito ni Satanas, and he takes advantage. Sinasamantala niya po ito. Yung ating tendency na ganito. Kung hindi pa po lubos na malinaw, ang panghuhula o divination ay mahigpit na pinagbabawal sa buong kasulatan, sa buong Biblia. Makita natin ito sa Deuteronomy 18, sa Lumang Tipan, at sa Acts, mga gawa sa Bagong Tipan. Kung saan, dun po sa Acts 19, actually, si Pablo po, nangaral siya sa Efeso. At nagbunga po yun ng pagsisisi sa mga taong nagsasagawa ng sorcery at divination. At ang resulta po, nagrepent po sila at sinunog po lahat ng kanilang mga magic arts at lahat po ng kanilang aklat. Sinunog po nila yon. They repented of it. Naway maalala natin, tayong lahat, na ang ebanghelyo ni Jesucristo ay hindi maaaring magsabay sa mga gawaing mahika, astrology, Eastern mysticism, o anumang uri ng panghuhula. Kaya imbes na sumangguni tayo sa horoscope, no? O upang malaman natin kung ano mangyayari sa atin bukas o sa isang linggo, kung mas maganda ba yung mangyayari sa isang Aquarius o Virgo, kung ano man mga signs na no po. Sa hilip po na yun ang ikonsulta natin, konsultahin po natin ang Biblia at pakinggan kung ano ang sinasabi nito. Mga kapatid, theology, not astrology. Go to the Bible. Sa halip na ituon natin ang ating pansin sa mga bagay na hinaharap na hindi natin ganap na malalaman, yung wala tayong control, hindi natin alam ano mangyayari, dahil ang Diyos lamang ang tanging lubos na nakakaalam ng lahat-lahat, ituon natin ang ating pansin sa mga bagay na kaya nating kontrolin. Meron naman po. Ito po ang paraan ng ating pagtatrabaho. Ang masipag na paggawa mula umaga hanggang gabi, dyan po sa verse 6, ano po? Ang paggawa ng buong puso, gaya ng itinuturo ng Ecclesiastes 9 verse 10, nadaanan na po natin yan. Andito rin yata po sa slide. Anuman ang ginagawa mo ay pagbuhusan mo ng iyong buong makakaya sapagkat sa daigdig ng mga patay, na kasasadlakan mo ay wala kang gagawin, ni pag-iisipan man, ni pagbubuhusan ng kaalaman o karunungan. Do it with all your might. Ano sa English? Do it with all your might. Nagulat ako kasi buo po yung buo yung verse. Whatever you do, do it with all your might. Di po? Yun po yung maaari natin kontrolin, yung ating pagsisikap. Yung resulta sa Diyos, pagsisikap, gawin po natin. May mahalaga pong prinsipyo dito. Ang ating paggawa, ang saloobin ng ating puso, at ang ating pagsunod ay hindi dapat nababatay sa magiging resulta. Wala po tayong control sa resulta eh. Pero may control po tayo sa ating effort. Tayo ay naghahasik at nagtatrabaho anuman ang magiging resulta. Maging matagumpay man ito o hindi, sapagkat nagtitiwala tayo sa ating Diyos dahil nagtitiwala tayo sa Kanyang mabuting layunin. Mahalaga ang paggawa sa Diyos. Work is important to God. Paulit-ulit itong sinasabi sa Ecclesiastes. Ang trabaho ay kaloob ng Diyos. Work is a gift from God. Higit pa sa pag-provide ito sa mga ating pangangailangan, yung trabaho na bigay ng Diyos, ito rin ay plataforma para sa atin bilang mga mananampalataya upang maibahagi ang ebanghelyo at magpatotoo sa mundo bilang mga tagapagdala ng larawan ng Diyos, image bearers of God. Makikita po yun on how we work. Bahagi po ang paggawa, yung work po, bahagi po ito ng perpektong disenyo ng Diyos. At hindi po ito resulta ng pagkahulog sa Genesis. Kasi po baka inisip natin, magkatrabaho tayo kasi nahulog kasi si Eva at Adan sa Genesis.
Actually, hindi po. Si Adan at si Eva ay tinawag na magtrabaho, alagaan ng hardin at pamahalaan ang sangnilikha. Di ba? To exercise dominion over the earth. Yun po yung task nila. Yung kasalanan, yung kasalanan po, sin ang nagpahirap doon sa trabaho. Pero yung trabaho po, from the beginning, disenyo yun ng Diyos. Kasalanan lang po ang naging dahilan kung bakit naging mahirap ang paggawa. Sa plano ng pagtubos ng Diyos, tayo ay magtatrabaho pa rin. Tayo rin po ay magtatrabaho pa rin sa bagong langit at bagong lupa. Disenyo po ng Diyos yun. Sa new heavens and the new earth, akala po natin kapag nandun na po tayo, hindi na po tayo magtatrabaho. Hindi po. Actually, may trabaho pa rin po. Wala pong anghel na hindi nagtatrabaho at walang mga banal, walang mga believers, mananampalataya, saints, na walang trabaho sa new heavens and new earth. Hindi po tayo, kung inisip niyo po, hindi po tayo papalutang-lutang sa ulap. Hindi po na may halo tapos parang nagigitara tayo ng mga harps. Hindi po ganun. Sa halip po tayo ay maglilingkod at magtatrabaho sa Diyos sa isang perpektong mundong ibinabalik po sa kalagayang bago doon sa fall, bago doon sa pagkakahulog. Babalik po tayo sa perfect environment na ganun, na may trabaho na hindi mahirap, na may trabaho na fulfilling. Hindi po kagaya ng nangyayari sa atin ngayon dahil sa kasalanan. Ngunit po, dito po sa pangkasalukuyang mundo natin sa ilalim ng araw, di ba? Life under the sun. Ibinibigay po sa atin ang utos na ito. Sa Colossus 3 verse 23, anuman ang iyong gawin, gawin mo ng may buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Para sa Panginoon, hindi para sa mga tao. Second division, verse 7. Masarap ang nasa liwanag at kay gandang pagmasdan ang araw. Yung liwanag po dito sa talata 7, tumutukoy po yan sa magagandang yugto ng ating buhay at ito ay nagbibigay nilaw at contrast po, kaibahan sa mga araw ng kadiliman, may contrast po siya. Sa verse 8 po, may araw ng kadiliman at sa mga darating pang mga masasamang araw sa chapter 12 verse 1 na tatalakayin natin next Sunday. Tinuturo po ng mga scholars actually na simula po dito sa verse 7, chapter 11, hanggang po sa kabanata, chapter 12, verse 8, ang bahaging ito po, ang bumabalot o nagbibigay buod, nagsasummarize po siya, nagkikrystallize siya ng mensahe ng Ecclesiastes. Ang kamatayan ay tiyak na darating, na ang buhay ay dapat tamasahin ng lubos, enjoy it sa liwanag ng mga magagandang araw, at pagkatapos nito ay haharap tayo sa paghatol. Enjoy life, but know that judgment will be at the end. May paghatol na mangyayari. Verse 8, kung ang tao ay mabubuhay ng matagal, dapat niyang ikagalak yun. Ngunit alalahanin niyang ang darating na panahon ng kadiliman ay mas mahaba. Lahat ng mangyayari ay walang kabuluhan. Dito po sa verse 8, gaya rin po nung sa verse 7 kanina, makikita natin yung panawagan na to enjoy life. To enjoy life. Isang uring biblical carpe diem na binanggit ni Pastor George sa kanyang pangangaral. Ngunit muli, so enjoy life, live life to the fullest. Pero muli, makikita natin si Solomon, clockwork, bumabalik na naman siya ron sa kanyang to enjoy ka, pero know that in the end, there'll be judgment, Binabalik niya tayo sa ugnayan ng kasiyahan at paghuhukom. Kasiyahan at paghuhukom. Ang labis na kasiyahan ay maaaring magdala ng paglapit sa paghatol, ngunit ang labis na pagtuon sa paghatol ay maaaring magpahina naman sa kasiyahan ng buhay. May ganun pong relationship. Enjoy, but there's judgment. Yun po yung sinasabi ni Solomon, Dito muli, pinapakita na naman ni Solomon yung dalawang pananaw. Tila hinihikayat niya ang pagtingin sa parehong aspeto ng sabay, kasiyahan, at paghatol. Sabay po yun.
Gayon pa man hinikayat ni Solomon tayong mga nakikinig, to enjoy life, ay mga mababuting sandali sa lupa, sapagkat ito ay may kasabay na araw ng kadiliman. Alam po natin, daanan na po natin ito. Ecclesiastes 3, verse 1 to 4. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Hindi ko na po babasahin isa-isa yung mga sumunod na talata. Alam naman po natin ito. Ito po ay patungkol sa iba't ibang antas ng masasaya at malulungkot na sandali ng buhay. Basically, sinasabi po nito, may ritmo, may rhythm ang buhay, at ang lahat ay nasa schedule na itinakda ng Diyos. Ipinagdiriwang natin ang pagsilang ng isang sanggol. Ipinagluluksa natin ang pagpanaw ng isang mahal sa buhay, ang pagtawa at pag-iyak. Lahat ng ito, lahat ng ito, iba't ibang antas at mga panahong itinakda ng Diyos. At dito sa talata 8, tayo ay inuutusang magalak sa mga ito. Kung ang tao ay nabubuhay ng matagal, dapat niyang ikagalak yun, ngunit alalahanin niyang darating na panahon ng kadiliman ay mas mahaba. Lahat na mangyayari ay walang kabuluhan. Sinasabi ni Solomon na mahalagang hanapin ang kagalakan sa kabuuan ng buhay, entirety of life. Find joy in the entirety of life. At pahalagahan ang kaloob na buhay ng may pusong mapagpasalamat with gratitude. Ngunit may paalala. May paalala. So enjoy life, ngunit may paalala. Alalahanin natin ang araw ng kadiliman sapagkat darating ang mga ito. Ang lahat ng darating ay may kaakibat na walang kabuluhan sa ilalim ng araw, sabi ni Solomon. Oo, tinatawag tayo magalak. No? Pero darating pa rin ang hirap, darating pa rin ang pagdurusa, darating pa rin ang pagsubok, darating pa rin ang kamatayan. Ang huling, actually dito po sa verse 8, may pamilyar siya na tema. Ito po yung walang kabuluhan. Po, basically, bumabaksak siya ron. Yung sabi niya, sa dulo, lahat ng mangyayari ay walang kabuluhan. Paulit-ulit po siya dyan sa Ecclesiastes. Gaya po ng paulit-ulit po ako ngayon. Walang kabuluhan. Yung walang kabuluhan, vanity, o sa salitang Hebreo po, hevel. Diba? Ang kahulugan po na ito po ay isang buhay na hiwalay sa Diyos. Ito po ay sentro na tema ng Ecclesiastes. Ito po ay, at ito ay nagtuturo sa atin ng ating pangangailangan sa Diyos upang makahanap ng tunay na kahulugan at layunin, at ito lamang ay matatagpuan natin kay Kristo. Ito po. Huling division, pagtupad sa pananagutan. Verse 9, magalak ka binata sa panahon ng inyong kabataan, gawin mo ang gusto mo at lahat ng kaakit-akit sa paningin mo, ngunit tandaan mo ang lahat na ito'y ipagsusulit sa Diyos. Habang ang verse 7 and 8, patungkol yan sa mag-enjoy ka sa kabuuan ng buhay, entirety of life. Dito naman sa verse 9, nagzo-zoom in naman po siya. Mag-enjoy ka sa iyong kabataan. No? Habang ikaw ay bata pa, mag-enjoy ka. Pareho din yung verse 8 and 7, 8, 9, pareho po ang panawagan, rejoice, magalak ka, maging masaya. Ang tagubilin po ni Solomon ay hanapin ang kagalakan at tamahasahin o enjoy ang buhay habang ikaw ay bata pa. Sabi po dyan, ito po medyo problematic, kung naisip niyo po kanina, sundin mo ang iyong puso at nais ng iyong mga mata. Follow your heart sa English. Kung if you're holding English Bibles po, follow your heart, and follow the desires of your eyes. Siguro po iniisip nyo, nasa Bible ba yan? Sa Bible ba yun? Actually po, ang sagot po, oo, nasa Bible, nasa verse 9, actually. Ngunit wag po natin kakalimutan na basahin yung kasunod ng talata, hindi po kasi kompleto yun. Di po? At lalong-lalo po na wag nating piliin po ito bilang ating life verse, na sasabihin natin, na follow your heart and the desires of your eyes. Ilalagay po natin to i-frame pa po natin to, follow your heart. Sapagkat, again po, sinasabi ko, hindi po doon nagtatapos yung talata. May kasunod po yun.
May paalala pagkatapos ng panawagan ng kasiyahan. Ang buo pong talata ay, sige, follow your heart, di ba? Follow your heart, follow your desires of your eyes. Ngunit alamin mo na dadalhin ka ng Diyos sa paghatol para sa lahat ng mga bagay na mga ito. May judgment. Kung gusto mo ilagay yung follow your heart, desires of your heart, ilagay mo rin yung second part of the verse. May judgment. Hindi ko lang alam kung magkakasya yun sa frame nyo. Laki nun siguro. Upang maging malinaw lang po, yung verse po na ito, yung follow your heart, sana klaro naman po, kasi may judgment po itong kasunod. Hindi po ito tumutukoy sa isang walang prenong hedonismo o walang limitasyon na pagpapakasasa sa sarili. Yung want to sawa na enjoyment, hindi po actually, wala pong problema sa mga paggawa natin ng mga bagay na ikaaaliw natin, recreation, sports, hobbies, at iba pang mga interest, wala pong problema. Mabubuting bagay ang mga yan, na pwede nating ikasiya, wala pong problema. Ngunit mag-ingat po tayo na huwag ito makakasira sa patutuon natin kay Kristo o sumasalungat sa malinaw na mga utos ng Diyos. Gaya na lang po ng pagtalikod sa pagtitipon ng mga mananampalataya. Hebrews 10. Wala tayo dito kasi nasa sports tayo, nasa libangan tayo, o anumang bagay-bagay na naglalayo sa atin. Na actually, kung isipin naman po natin, maaari naman natin gawin sa ibang mga araw, pero pinipili natin siyang ilagay sa araw ng linggo. Di po ba? Hindi ko po tinutukoy dito yung mga paminsan-minsang family reunion o out-of-town trips, wala pong problema. Ang tinutukoy ko po dito ay yung napakadali natin ipagpalit ang pag-gather sa araw ng Panginoon, Lord's Day, para sa mga bagay-bagay na maaari naman natin gawin sa mga ibang araw. Po. Bago nyo po sabihin na legalismo, hindi po ito usapin ng legalismo. Ito po ay usapin po ng ating buhay na ayon sa ating pagkakakilanlan kay Kristo. Hindi po ito patungkol lamang sa schedules, patungkol po ito sa kondisyon ng ating mga puso. Tatapos na po tayo. Dalawang mahalagang punto mula sa talatang ito, verse 9. At nais ko pong ituon naman po itong hamon na ito sa mga kabataang lalaki at babaeng naririto ngayon. Sa mga kabataan. Dalawang bagay. Una, ihandog mo sa Panginoon ang pinakamahusay na taon ng iyong buhay. Uulitin ko. Ihandog mo sa Panginoon ang pinakamahuhusay na taon ng iyong buhay para sa Diyos. Sa inyong kabataan, habang kayo ay bata pa, mahalin at paglingkuran ang Panginoon saan man kayo inilagay ng Diyos. Huwag ninyong hintayin ang pagtanda bago sabihin na maglilingkod ako sa Diyos. Pagdating ko ng 50, baka sa inyo, tingin nyo 30 lang yung pagtanda. Pagdating ko ng 50, pagdating ko ng 60, kapag mas maluwag na ang oras ko, kapag retired na ako, tsaka ako maglilingkod sa Diyos. Common refrain, di ba po ba? Ngunit tanungin ninyo ang inyong sarili, mga kabataan. Saan ninyo inilalagak ang pinakamagagandang taon ng inyong buhay? Saan nyo dinadala ang pinakamauhusay na taon ng inyong buhay? Isipin po din ninyo, kung hindi nyo ito ginagawa ngayon, ano ang dahilan para isipin ninyo na gagawin nyo ito sa hinaharap? Bukod po dito, paano po tayo nakakasiguro na aabot pa tayo sa katandaan? Maaring hindi na dumating ang bukas. Wala tayong kasiguraduhan. May panawagan po ng pagkilos. May call to action po dito. Ialay ninyo, kabataan, ang pinakamahuhusay na bersyon ng inyong sarili sa Panginoon. Ialay ninyo, ibigay ninyo sa Diyos ang pinakamahusay na bersyon ng inyong sarili sa Diyos at hindi sa sanlibutan. Ang panawagang ito ay hindi lamang para sa mga kabataan
O sa mga singles, May 23. Tama yung date, May 23. 16, grabe. Sinusuguro ko lang, at least sumagot na kayo. May 16, mga kabataan, dito po may pagtitipon, i-announce po natin ulit mamaya. At least alam nyo ng lahat, sinisigaw nyo na sa akin, May 16. Ulitin ko po, babalik ako, atras ako konti. Yung panawagan nito para sa mga kabataan, hindi po to limitado sa kanila. Ito rin po ay para sa mga may gulang na sa atin dito, na mga mananampalataya sa iglesia, yung mga believers po na nasa Men of the Word, no? Women of Grace, Golden Ladies, at iba pang mga ministeryo na patuloy na naghahanap ng pagkakataon upang makapaglingkod, makapag-participate, no po, at makibahagi sa simbahan, ano po, sa gawain ng Panginoon. Naway malaman po ninyo na nakikita po namin din ito at kami po ina-encourage po sa inyong katapatan sa Panginoon at yung paggamit niyo po, yung paglilingkod niyo po sa Diyos, na ginagamit niyo po yung inyong mga seasoned and golden years na mga taon na Kanyang patuloy na binibigay sa inyo. Unang punto, ihandog mo sa Panginoon ang pinakabahusay na taon ng iyong buhay. Ikalawang punto, pagyamanin mo ang isang pamumuhay na nagbibigay karangalan sa Diyos. Pagyamanin mo ang isang pamumuhay na nagbibigay karangalan sa Diyos. Gawin nating layunin ang mamuhay ng buhay na lumuluwalhati sa Diyos sa ating pamumuhay, sa ating pag-iisip, sa ating pagkilos. All for the glory of God. Ito ay kaugnay din sa ating huling talata. No? Huling talata na po tayo, verse 10. Iwaksi mo ang alalahanin at ang mga kabalisahan. Ang kabataan at kasibulan ay pawang walang kabuluhan. Inuutusan ni Solomon ang mga mambabasa, ang mga nagbabasa, lalo na po ang mga mananampalataya, mga kabataang mananampalataya, na isabuhay ang pagpipigil sa sarili habang hinahabol ang mga bagay na kasiyahan. Self-control. Kasi di ba may call to enjoy, but exercise self-control. Mga kabataan, ingatan ninyo ang inyong mga sarili. Ingatan ninyo ang inyong mga puso at katawan. Ingatan ninyo lalong-lalo na ang inyong mga kaluluwa. Maikli lamang ang buhay at ang lakas at sigla ay mabilis na maglalaho. Kabataan, suriin ninyo ang inyong mga ginagawa. Pati na rin po hindi kabataan. Ang mga bagay na umuubos sa ating mga oras at lakas. Ang mga kaibigan na kasama ninyo ngayon, tanungin din po ninyo ang inyong mga sarili, tayong lahat. Yung mga oras natin, yung mga kaibigan natin, nakakatulong ba sila? Nakakatulong ba ang mga ito sa pamumuhay ng isang buhay na lumalawalhati sa Diyos? Nalalapit ba tayo sa Diyos dahil sa mga ating ini-investan na mga oras at ating mga kaibigan o nalalayo tayo sa Diyos? Sa ating pagtatapos, nagsimula ang aklat ng mga ngaral, Book of Ecclesiastes, sa pahayag ni Solomon, kung di ko kakamali, sa verse 2, sabi niya ron, vanity of vanities. Diba? Meaningless, no? Na ang lahat ng buhay sa ilalim ng araw ay tila walang kabuluhan. That's how Ecclesiastes started. Ngunit ngayon, papalapit na tayo sa pagtatapos ng aklat, mas malapit na sa konklusyon ng lahat ng bagay. That's next week. Ibinubuod o sinasummarize na ni Solomon ang kanyang mga obserbasyon at sinasabi sa kanyang mga mambabasa at sa mga mananampalataya ngayon na tayo ay dapat maging matapang, malakas ang loob, na tayo ay dapat magalak at mamuhay ng lubos na mabuhay ng lubos, live life to the fullest, na ibinibigay ang lahat-lahat sa Diyos. Mula sa chapter 1 hanggang chapter 11 ng Ecclesiastes, makikita natin i-compare po natin chapter 1 at chapter 11 natin yon. Makita natin ang malaking pagbabago. Mula po dun sa walang kabuluhan nung sa chapter 1, dito tungo sa buhay ng puno ng kabuluhan. Dati vanities, ngayon live life to the fullest, be bold. Diba sabi ni Solomon,
Oo, ang buhay sa ilalim ng araw ay may yugto pa rin ng saya at sakit, pag-ibig at pagkawala, pagbuo at pagkabigo, pagtawa at pagluha. Lahat tayo ay dumaraan pa rin sa suliranin, sa relasyon, sa pamilya, sa trabaho, pananalapi, kalusugan. Ang mga Kristiyano ay hindi exempted sa mga ito. Nagkakamali po ang mga prosperity teachers. Niraranasan natin ito. Ang mga panahong ito ay darating sa ating lahat, gustuhin man natin o hindi. Ngunit lagi nating tandaan, ang lahat ng mabubuti at masasamang araw sa ilalim ng araw ay mauuwi sa tamang paglalagyan. May resolution po ito. At ito po ay depende kung paano tayo nag-uugnay sa Diyos, kung paano natin siya nakikita. Nakadepende po niyan sa ating pananaw, ating paggalang, ating pagsamba sa Diyos. Lahat po yan ay may resolusyon at lahat po yan ay may resolusyon kay Kristo Jesus. Dahil kay Kristo, dahil sa krus. Dahil kay Kristo, dahil sa krus, hindi lang tayo nabubuhay at namamatay sa ilalim ng araw. Tayo ay nabubuhay sa ilalim ng bituin ng umaga, si Jesus. Revelation 22:16, napakaganda. Dahil kay Kristo, maari tayong maging matapang, maging malakas ang loob na magalak sa buhay na ito. Dahil kay Kristo, maari nating harapin ang darating na paghatol ng walang takot. Dahil kay Kristo, tinitignan natin ang kawalang hanggan, eternity, na may katiyakan, na may pag-asa, ng may kagalakan. Lahat ng yan dahil lamang kay Kristo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyong salita na nagtuturo sa amin kung paano mamuhay, na nagbibigay buhay sa amin at nagbabago sa aming kaisipan. Habang kami, Panginoon, ipapalapit na sa pagtatapos ng mga ngaral ng Ecclesiastes, nawa ay mas lalong maging malinaw sa amin na makita namin na ang buhay ay may tunay na kahulugan dahil kay Kristo. Panginoon, kahit sa aming pagharap sa mga madidilim at may hirap na panahon ng buhay, kahit pa sa aming pagharap sa kamatayan at paghahatol sa huli, kami ay may pag-asa sa buhay dahil lamang kay Kristo. Panginoon, ipaalala mo sa amin na kami ay tinatawag mo na maging masipag, maging na puno ng galak, maging masaya, puno ng galak, maging makadiyos, maging tapat. At lahat ng ito ay dahil lamang sa iyo, sa pamamagitan ni Kristo, aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Hindi po natin makokontrol ang kinabukasan. Ngunit hindi ito dapat magdulot ng katamaran, kundi obedience or pagsunod sa Panginoon na may control sa kinabukasan. Kay Kristo lamang kayang harapin ng mananampalataya ang kinabukasan ng matatag at may kapayapaan. Tayo po ay tumayo at kantahin po natin ang pag-asa ko'y matatag. Sa
A few announcements na po bago tayo maghiwa-hiwalay. Una po, Tagalog Bible Study. Online po ito this Thursday, May 14, alas 8 ng gabi, via GFC Facebook Live. Samahan niyo po kami, Session 7 of our James Book Series entitled Ang Pananalitang Kinalulugdan ng Diyos. Kalawa pong announcement, Women of Grace, join us for the 5th session of our Crossroads with Christ series on Saturday. This Saturday, May 16 at 9 a.m. Dito rin po sa GFC Center. Open po to all women, so please invite your family and friends. Announcement din po, wala pong youth gathering. This Saturday, magte-take lang po tayo ng break lang po, this May 16. Our next session will resume on May 30. Dun po sa mga nagtatala po sa kanilang kalendaryo. May 30 po yung susunod na youth Bible study. Singles Fellowship po. Ito na po yung kanina, no? Singles Fellowship is happy to announce our second meetup, this time more focused on fellowship called Table Talk. Hindi po yan poker, yun nandyan po sa just to clarify, Jace, ano nga ba to? Catan. Kung meron po sa inyo mga familiar. Board game po siya. Kung hindi po kayo familiar, tamang-tama po, pumunta po kayo dito para malaman po. We'll have Table Talk. We'll talk about coffee, iba-iba. Games, conversations, there will also be a short devotion open to single believers 18 and up this May 23, May 16. Natin ko lang kami, just making sure po. May 16, it's coming Saturday, Sabado po, 4 p.m. Again, open po. Singles po, mag-imbita po kayo. Nandito, mabilis lang po, no? Sobrang plug na ba to? Last time po, nakakatuwa po, they gathered around 40 plus. Nakakatuwa po silang observe kasi matanda na ako, no? Tito na ako. Pero I was here, nakita ko po sila. And sana po makapag-invite po kayo ng mga iba pong mga singles po, no? Pre-registration will be open at the back. Sige po, sana po makita-kita po ang mga singles dito. May 16, 4 p.m. this Saturday. Parenting Seminar. Did you know that a child's emotional security at home strongly affects how they handle stress, friendships, and confidence as they grow? Learn more with us in Parenting Roadmap. The Roadmap of Parenthood on June 26 to 27, open to all, hindi lang po parents, soon-to-be parents, and also guardians. Andyan po yung fees, and so register na po kasi limited po yung slots. May QR code po sa screen, pero kung hindi po mag-work yan, may sign-up sheet din po sa likuran. Last announcement, Church Camp. Church Camp, hindi ko alam paano ko i-announce. Registration is now closed. Ang bilis po actually, nakakagulat po na ubos na po ang slots. Maraming salamat po doon sa mga nag-register po. Kindly keep your phones open for important reminders and updates. See you on August 20. Parang hindi na po tayo magkikita. Magkikita naman po tayo, pero August 20 po yung camp. Yan po. Again po, yan po ang ating announcements. Please mark them on your calendars. Tayo po yung manalangin muli. Panginoon, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa panahon na ito na inyong ibinigay upang kami magtipon-tipon, umawit, manalangin at makinig sa iyong salita. Nawa, Panginoon, nawa ang lahat na ito ay nagdudulot ng kaluwalhatian sa inyong pangalan. Tunay, Panginoon, na ikaw ang aming sandigan na matibay, Panginoon. Nawa, Lord, sa iyo kami mag-depend fully, Panginoon, sa darating na linggo, darating na mga araw. Pag-ingatan mo kami, Panginoon, sa aming paghiwa-hiwalay at Lord, isustain mo kami sa muli namin pagkikita-kita. Lord, nawa ang iyong biyaya, awa at tapat, Lord, ang magpanatili sa amin mula ngayon hanggang sa susunod na araw ng Panginoon. Ang ating benediction passage ay mula sa unang Tesalonica, Kabanata 5, talata 23 hanggang 24. Nawa ang Diyos ng kapayapaan ang siyang magpabanal sa lahat sa inyo. Naway manatiling walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang inyong espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga ito. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be,
Have a blessed Sunday, everyone. Happy Mother's Day po.